Ang mga pelikula mula sa 50th Metro Manila Film Festival ay ilang araw nang ipinalabas sa mga sinihan at noong Biyernes ng gabi, December 27, 2024, sa Soler Grand Ballroom sa Soler Resort and Casino, Entertainment City, Pasay City, isinagawa ang gabi ng parangal upang kilalanin ang best of the best mula sa mga pinakamahusay na pelikula, direktor at screenplays hanggang sa mga aktor at aktres na nagbigay ng malaking kontribusyon. The Philippine Showbiz List presents mga nanalo na mga artista at pelikula sa MMFF 2024. Judy Ann Santos, Best Actress. 5 taon na ang nakalipas ng huling napanood si Judy Ann Santos sa Metro Manila Film Festival sa pamamagitan ng 2019 Philippine War Drama na Mindanao. Noong panahong yon, siya ang nagwagi bilang Best Actress. At sa pagbabalik ngayong taon, hindi niya binigo ang nag-aabang niyang mga tagahanga sa pinakitang dekalidad na acting performance. Si Judy Ann nakakuha ng Best Actress in a Leading Role Award para sa kanyang tatanging pagganap sa horror film na Espantajo. Sa kanyang acceptance speech, hindi niya napigilan na maging emosyonal at sinabing hindi niya inaasahang muli siya makakatanggap ng Best Actress Award. Ayon kay Judy Ann, inialay niya ang kanyang pagkapanalo sa mga miyembro ng cast at crew ng Espantajo na tumulong upang mabigyang buhay ang pelikula. Isaan niyang malaking karangalan ang kanyang tagumpay at binanggit niya ang mga taong malaki ang naging papel sa kanyang pagganap, kabilang na sina Lorna Tolentino, Chanda Romero at gumanap niyang anak na si Kian Ko. Ayon kay Judy Ann, hindi magiging posible ang lahat ng ito kung wala ang kanilang suporta. Ipinahayag din niya na naniniwala siya sa kasabihang acting is reacting. At sa tingin niya, hindi niya magagawa ang kanyang trabaho kung wala ang tulong at kontribusyon ng mga taong ito. Nagbigay-pugay din si Judy Ann sa kanyang pamilya sa suportang ibinigay ng mga ito sa kanya. Ang mga parangal na ito ay naging ikatlong Best Actress win ni Judy Ann sa MMFF. Bukod sa Mindanao, una siyang tumanggap ng panalo para sa 2006 comedy film na Kasal Kasali Kasalo. Ngayon matapos niyang manalo para sa isang horror movie, mabilis na ipinunto ng kanyang mga tagahanga na si Judy Ann ay pinarangalan na sa parehong award sa tatlong magkaibang genre na nagpapakita ng kanyang hindi matatawarang versatility bilang aktres. Dennis Trillo, Best Actor. Pinatunayan ng kapuso drama king si Dennis Trillo kung gaano siya kahusay na aktor nang tanggapin niya ang Best Actor in a Lead Role Award sa gabi ng parangal para sa pelikulang Green Bones. Katulad ni Judy Ann, halos hindi rin siya makapaniwala na siya ang nanalo sa Best Actor category. Ayon kay Dennis, isang malaking karangalan para sa kanya ang tumanggap ng parangal. Ibinahagi niyang hindi na sila nagpapastress sa kompetisyon dahil para sa kanila, panalo na sila na makapasok ang Green Bones sa top 10 entries ng 50th Metro Manila Film Festival. Itinutuloy niyang tagumpay ng buong team ang kanilang pagkapanalo. Pinasalamatan din niya ang lahat ng bumubuo ng MMFF at Green Bones sa tiwala at pagmamahal na ibinigay ng mga ito sa kanya. Sa huli, sinabi ni Dennis na ang natanggap niyang parangal ay alay niya sa kanyang pamilya. Tila na sa alapaa pa din matapos ang kanyang pagkapanalo, sa Instagram nag-upload si Dennis ng isang larawan kung saan hawak niya ang kanyang asawang si Jeneline Mercado at ang kanyang parangal na nalikipan niya ng caption na napakaganda talaga ng trophy ko. Samantala sa TikTok, nag-upload si Dennis ng isang video kung saan sumasayaw siya ng masigla habang hawak ang kanyang trophy sa caption nitong, "As a Jeje boy today, panalo tayo guys." Ruru Madrid, Best Supporting Actor. Nanalo si Ruru Madrid ng Best Supporting Actor para sa kanyang pagganap sa Green Bones. Ang pelikulang ito ay ang kauna-unahang entry niya sa MMFF. Naging emosyonal si Ruru nang tawagin ang kanyang pangalan na tinalo ang mga nominadong sina Sid Lucero, Jong Hilario, Cocoy De Santos at David Ezra. Sa kanyang acceptance speech, binalikan ng kapuso Primetime Action Hero ang mga awards na nominate siya pero hindi na panalunan. Ayon kay Ruru, buong buhay niya naranasan ang maging underdog, madalas matalo, ma-underestimate at binababa ng iba. Sa kabila ng mga pagsubok, natutunan daw niyang tanggapin ang lahat ng hirap dahil alam niyang ang mga ito ay nagbigay daan sa kanyang tagumpay. Sa huli, nagbigay siya ng inspirasyon sa mga nangangarap. Ayon kay Ruru, maraming tao ang nagsisimula ng mawala ng pag-asa dahil natakot silang hindi nila kayang makamit ang kanilang mga pangarap at pakiramdam nila'y walang naniniwala sa kanila. Ngunit naniniwala daw si Ruru na kung ikaw ay may tiwala sa sarili, malinis ang layunin at nagsusumikap ka, tiyak na makakamtan mo ang iyong mga pangarap, basta't patuloy kang magsikap at maging mabuting tao sa bawat pagkakataon.
Kaki Teodoro, Best Supporting Actress. Isang revelation ang pagganap ng theater actress ni Kaki Teodoro bilang si Nimia sa musical film na Isang Himala na nagbigay ng lalim at kompleksidad sa isang karakter na madalas ituring na simpleng kontrabida. Dahil na rin sa pinakitang husay sa aktingan, nakuha ni Kaki ang Best Actress in a Supporting Role kung saan ay tinalo niya ang ilang kilalang pangalan sa industriya tulad ni Lorna Tolentino, Christine Reyes, Chanda Romero at Nadine Lustre. Seth Fedlin, Breakthrough Performance Award. Dahil sa kanyang pagganap sa rom-com movie na My Future You, binigyan ng 50th Metro Manila Film Festival jurors ng Breakthrough Performance Award si Seth Fedlin. Shenna Stevens, Best Child Performer. Hindi lang ang panalo kundi maging ang genuine reaction ng Sparkle star na si Shenna Stevens ang umagaw ng pansin sa gabi ng parangal. Naroon ang labis na kasiyahan at pagkabigla ang tawagin ang kanyang pangalan bilang Best Child Performer para sa kanyang pagganap sa Green Bones sa pag-akyat sa entablado. Nagbigay siya ng isang emosyonal at taos-pusong talumpati. Una sa kanyang pinasalamatan si Papa God at sinabi niyang mahal na mahal niya ito. Ipinagpasalamat din niya ang tiwala ng lahat sa kanya, pati na ang award at ang mga taong tumulong sa kanyang pagganap, lalo na ang kanyang pamilya. Nagbigay din siya ng pasasalamat sa GMA Sparkle, sa kanyang manager at iba pa mga tumulong sa kanya. Ayon kay Shenna, hindi niya makakamit ang tagumpay na ito ng mag-isa at nagpapasalamat siya sa lahat ng tumulong, pati na sa Green Bones family. Vice Ganda, Special Jury Citation. Sa kauna-unahang pagkakataon, nanalo ng award si Vice Ganda sa Metro Manila Film Festival 2024. Pinarangalan siya ng Special Jury Citation para sa kanyang tatanging pagganap sa pelikulang And the Breadwinner Is. Halata ang makagulat sa mukha ni Vice nang tawagin ang pangalan niya ng presenters na sina Dennis Trillo at Lorna Tolentino. Pagtungtong ng stage, hindi pa agad siya nag-speech. Sabay inihayag niya na nagtanong pa raw siya sa direktor na si June Lana at co-star na si Eugene Domingo kung para saan ang award. Ipinaliwanag ni Vice na hindi niya naiintindihan kung ang Special Jury Citation ay para sa pagiging Best Dressed o Best Performance. Sa puntong ito, sumingit si Lorna at sinabing babasahin na ni Dennis ang paliwanag sa natanggap na award ni Vice. Nakakapaloob sa cue card ang explanation sa award pero hindi ito nabasa bago tawagin si Vice. Dito nabigyang linaw na ang natatanging pagganap ni Vice sa pelikula ang pinarangalan ng mga hurado ng MMFF 2024. Saka nagpasalamat si Vice na direktang sinabi na ito ang unang pagkakataon na nanalo siya ng award sa MMFF, ngayong maraming beses na siyang bumida sa mga nakaraang film fest. Lubos ang pasasalamat niya sa mga hurado na kinilala ang kanyang pag-arte. Humilit din si Vice na hahabaan na niya kanyang speech dahil ramdam daw niya ang pagkapanalo niya ng Special Jury Citation ay nangangahulugang di niya makukuha ang Best Actor Award. Biro niya pang first runner-up daw ang peg ng kanyang award. Pero sa huli, idiniin ni Vice na nagpapasalamat siya sa mga hurado sa pagkilala sa kanyang pag-arte. Green Bones. Ang prison drama na Green Bones na official entry ng GMA Pictures at GMA Public Affairs ang nakakuha ng isa sa pinakamalaking award, ang Best Picture. Mula sa direksyon ni Zig Dulay sa kanyang acceptance speech, nagpasalamat siya hindi lamang sa kanyang mga kasamahan sa paggawa ng pelikula, kundi pati na rin sa mga taong nasa likod ng taong ito ng Metro Manila Film Festival na kinilala ang Green Bones. Ibinigay ni Zig ang kanyang pasasalamat sa lahat ng nagtrabaho ng husto upang maisakatuparan ang kanyang ikalawang award-winning na pelikula sa ilalim ng GMA Pictures at GMA Public Affairs. Bukod pa dito ang screenwriter na si Angeli Atienza at ang National Artist for Film and Broadcast na si Ricky Lee ang tumanggap ng gantimpala na Best Screenplay para sa Green Bones. At sa pelikulang ito, nakuha ng cinematographer na si Neil Daza ang Best Cinematography. The Kingdom. Ang action-adventure film na The Kingdom na pinangunahan na Vic Soto at Piolo Pascual ang hinirang na second place Best Picture. Maliban dito ang pelikula ay nanalo rin ng Best Director, Best Production Design, Best Visual Effects at ang Gatpuno Antonio J. Villegas Cultural Award. My Future You. Ang Regal Entertainment rom-com movie na My Future You na siyang kauna-unahang pelikula ni Francine Diaz at Seth Fedlin ay hindi rin nagpahuli sa eliminasyon at pagtanggap ng parangal. Katunayan, bukod sa breakthrough performance ni Seth, ang My Future You ay nanalo ng third Best Picture, pati na rin ng Best Director at Best Editing. Isang Himala. Ang musical film na Isang Himala na pinagbibidahan ni Aisel Santos ay nagtamo naman ng fourth Best Picture, pati na rin ng Special Jury Prize, Best Original Theme Song at Best Musical Score. Topak.
Ang action thriller film na Topak ay naiuwi ang Special Jury Prize, Fernando Poe Jr. Memorial Award at ang Best Float. Ang iba pang nanalo sa MMFF 2024 Gabi ng Parangal ay ang horror film na Strange Frequencies, Taiwan Killer Hospital bilang Best Sound Award. Samantalang ang And the Breadwinner Is ay tumanggap ng Gender Sensitivity Award at hinirang din na Best Float ang crime thriller film na Uninvited.